Ayun, okay KJX, kamusta kayong lahat? At pag-usapan natin tong last wave ng BTC, not a bull market, no? Kasi tayo naniniwala tayo sa every 4 years ang bull market. Kaya lang syempre, tulad ng sinabi natin noong nakaraang video, no, pumasok na mga institution. So once na pumasok ang mga institution, syempre tingnan natin kasi baka mamaya, 'di ba? Anytime pwede nilang i-dump 'yan, no? Anytime pwedeng magkaroon ng bear market, 'di ba? So pag sila ang naunang nagtipi sa iyo, automatic kulong ka na. No? Ibig sabihin, negative ka na kagad, no? Ibig sabihin, nahuli ka na, 'di ba? Kaya nga yung iba ang nangyayari, once na profit na sila, nagtitipi na sila. Kasi para kahit papaano hindi na screenshot yung profit nila. Kasi magugulat ka na lang, baka someday screenshot na lang yung dapat na profit mo. Tama, 'di ba? So ngayon tayo binabantayan natin 'yan. Kahit ako kung titingnan niyo, meron akong assets. Meron tayong asset dito na nasa 450, no, pesos. Pero kung titingnan natin, yung sa spot natin, drop tayo ng 4,000. Yan, 4,000 pesos. Bakit tayo drop ng 4,000 pesos? Dahil yan kay Dogecoin. No, kung mapapansin nyo si Dogecoin kasi is umangat yan kanina. No? Umangat yan kanina ng nasa 0.47. Okay? Tapos, maganda yung profit natin kay Dogecoin. So, kaya lang, biglang bumagsak ulit si Dogecoin. Kaya nag-negative tayo. No? Ay, hindi naman nag-negative. Positive 4.5. Kanina kasi positive nasa ano na tayo positive 8K, no? So bumagsak ng 4,000. So si ETH naman is 98 na to kanina, naging 93. So yan yung mga nagpa-dump sa atin, no? Pero syempre tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Meron akong TP area, tulad ng sinabi ko sa ETH, ang TP area ko dito is nasa 5,000, I think 5,000, no? Depende kung ano yung, kung medyo maganda na sa akin yung profit kasi ito maganda na yung profit ni ETH from 155 to nag-buy and sell tayo di ba? Ilang beses ko nang sinabi nasa 155 na rin to. So hindi to 93 talaga, nasa 155 to dahil sa buy and sell. Pero ito kakabili lang natin ng Dogecoin. So kung titingnan natin, ako naman pag bumalik sa 3,500 ang ETH, magka-cut loss na tayo doon. Kumbaga mag-take profit na muna tayo doon. Tapos hihintayin ko na. Kasi etong asset na nakikita nyo ngayon, mga idol, no, yung 450 na yan, no, sa total asset natin. Ayan. Yung 450 na yan. Yan yung gagamitin ko na I think nasa 150k dyan. Yan yung gagamitin ko sa big short. No, ibig sabihin, yung kapag mag-short na ako, no? Kapag ka mag-short, alam ko nang babagsak na ang market, yun na yun. Doon na ako mag-short ng I think, alam niyo naman na kapag ang bear market talaga minsan inaabot ng 80% drop ang BTC, di ba? Mga ganyan, 80%. Pero 60%, 40% nag-drop BTC, panalo ka na nun. Kung makuha mo yung sinasabi natin na big drop, mga idol. So, ito yung sinasabi natin sa inyo na dapat kung alam nyo na profit na kayo, masaya na kayo sa profit nyo, i-take profit nyo na kasi una sa lahat, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaysa maging screenshot lang 'yan. 'Di ba? Pero ako tulad ng sinabi ko, meron akong TP area, no? 5,000 cut loss is 3.5 doon sa ETH natin. And then Dogecoin naman, hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa kay Dogecoin. Is good pa rin si Dogecoin for me, no? Kaya lang tingnan natin yung sinasabi ko sa inyo sa BTC. BTC naman is nag 100k kanina. 'Di ba? Nag 100k si BTC. So ngayon, nandirito siya sa 99,300. So far, nandirito siya sa pinaka-support natin sa area na yan. So tingnan natin kung paano ba mag-e-end ang market ngayon. Kasi mamaya mag-e-end na yan So tingnan lang natin kung paano siya mag-e-end. Above 100k ba o etong 99. So far, Sabado ngayon, sarado ang market. Ay, alam ko, sarado ang market sa US. So, hindi natin na-expect na magpa-pump yan. Pero tingnan natin, di ba? Maraming pwedeng mangyari ngayon. Kasi minsan yung retail, kapag ka nagbilihan yung mga yan, lumilipad din ang market, di ba? So, yun lang yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo, protect your asset. Pag alam nyo na masaya na kayo sa portfolio nyo, di ba? Mas okay kung tinitake profit nyo na, di ba? So, pero kung naniniwala naman kayo sa bull market, mga idol, ayan na yan. No, ito nga yung sinasabi natin na kaya tayo gumawa ng mid-bull run investment, no.
Bakit tayo gumawa ng mid-bull run investment? Kasi ito yung tinatawag, ito yung sinasabi ko na kikita ba tayo ngayong mid-bull run? 'Di ba? So, kaya ginawa natin yon. So far, nag-success naman tayo kay ETH at doon kay Ron Token, tapos kay Gala, 'di ba? So, nakita niyo naman kahit paano kay Ron Token, umangat tayo diyan kahit na nasa 15K, Gala nasa 8K, tapos kay ETH nasa 155, 'di ba? Tapos ngayon kay Dogecoin 8K down to 4K, 'di ba? So, 'yan yung sinasabi natin na kahit paano kumita naman, 'di ba? Pero tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin, kung aabutin ba sa 3,500 na ETH. Kung aabutin siya, ang ganda na lang yung profit natin. I think yung magiging profit ko doon ay nasa magma-minus sa 155 natin, magma-minus lang tayo ng nasa 15K. 15K, I think. Yun yung magiging minus lang ng 3.5. No? Kasi nakita ko na yung nakaraan eh. Kasi nag 3.5 na nakaraan, 3.6, 3.7. Naka-monitor tayo sa ETH natin eh, di ba? So yun. Yun lang naman yung sa akin. Ang tingin ko dito, pagdating ng 100, kung makuha niya yung 110K, mag-short muna ako dito. Bakit ako mag-short dito, mga idol? Kasi nung binibilang ko yung percent, nung inangat, bago nagkaroon ng big drop noon, meron kasing big drop eh, nung time ng bago mag-bull run eh. So, ito yun. So, kung titingnan nyo, ito yung big drop na tinatawag natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, no, lumipad, ito yung sinasabi ko na parang 110K kasi nasabi ko naman na yan kung bakit ko sinabing 110K dati. 110K, tapos biglang nagkaroon ng drop, and then lumipad, pero konti lang din. So, sabihin na natin, umangat siya before na, sabihin natin tuktok, 62. Tapos yung next na inangat niya is nasa 67 or ayan, sabihin mo ng 69K. So nasa 6K lang din yung inangat niya o 7K, no, bago nagkaroon ng big drop. So far kung ako sa inyo pag nakuha yung 110K o 105, 107, stop muna ako diyan. So medyo ito yung pagmamasdan ko, no. Ito yung bagong learning sa akin. Na ilan ba, baka mamaya hindi matuloy yung big drop or biglang lumipad. At least, meron ako reference. Okay, next, 2020 bull run, anong nangyari, nagkaroon ng big drop. 2024 bull run, hindi nagkaroon ng big drop, lumipad pa yan. May ganun ako, no? Tinitake note natin yung mga yan para at least may knowledge tayo sa susunod nating cycle, okay? No? Ako kasi, poprotektahan ko yung asset ko. Bakit? Kasi, syempre, ito yung gagamitin ko sa susunod na trade. Ito yung gagamitin ko na etong 450 na to o 500 something kung umabot man yan ng ganun or umabot ng 600 or 700, ayan yung gagamitin natin soon. No, kapag 700 umabot yan, 300,000, yun yung gagamitin ko sa big short. Yung 400,000 ayan yung gagamitin natin sa 2026 na kung saan yung mga token, no? Yung mga token na nagsibagsakan, kunyari, sila Dogecoin, bumagsak yan, no? Bibili tayo niyan. Kunyari, sila XRP, bumaksak ulit yan, bibili ulit tayo yan, di ba? BTC, bibili tayo yan. ETH, bibili tayo yan. Kasi, kung mapapansin nyo, ilang percent ang binabagsak nila, no? Katulad yan, kung titingnan natin, ang binagsak dati ni XRP from, from 160, I think 160 si XRP na, no? 165 to, ilan? Nasa 19 or 18 pesos, parang ganyan ang binagsak niyan, di ba? So, yan yung binagsak ni XRP. Tapos, kung titingnan nyo, si Dogecoin, pumalo pa yan ng 3 pesos. Pumalo pa ngayon ng 2.80 eh. Diba? 2.80, ilan na ngayon. Diba? So, ganun sila kabulusok, no, pagdating ng bear market. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagsisimula ang milyonaryo, no, mga milyonaryo sa crypto kapag nakapasok sila ng bear market. At kapag hinold nila yan, you know, pag nagkaroon ka ng diamond hand na tinatawag, no, at yung mismong token mo is inalagaan mo, kumbaga up and down, sabi nga nila minsan ang nangyayari kasi, ang attitude kasi ng ibang mga trader, lalo-lalo ng mga bago, tingin sa market yan, no, ang hindi nila alam, pag umangat ng konti, benta ako, tapos bili ako ulit. Ang nangyayari minsan, dahil biglang nagbenta ka nung medyo mataas, tapos biglang lumipad ulit, hinahabol mo, diba? Sabi nga nila, pagdating ng bear market, umangat man yan, hahayaan mo yan. No, pag bumagsak, bili ulit. Yun yung DCA na tinatawag. No, sabi nga nila, maglagay ka pa konti-konti. Bawat sahod mo, lagay ka ng pa konti-konti. Parang ganyan yan. Ako, ang bear market para sa akin is 2026. Yun yung sa akin, ha. Kasi nga, kung masusunod yung mga
4-year cycle, no, ng bull market, ayan yan. So 2025 ang sinasabi nating bull market. Pero always remember, no, nung 2020 merong big drop na nangyari. Okay? Big drop na nangyari na kung saan ito yung inaalagaan natin na ayaw natin mangyari sa atin. Dahil yung big drop na yan, tingnan nyo ha, from 65 umabot siya ng 30. So halos 40%, 45% ang inabot niya, di ba? Sabi ko sa inyo, so malaki yan. So kung ikaw naka-long position, I think susunugin ka niyan, di ba? So pero na lang kung may pang-buffer pang-buffer ka, kung may pang-cross ka, hindi ka susunugin yan. Okay? So yun lang ang ating lesson for today. So bukas, gagawa tayo ng mga graph natin na kung saan para magkaroon tayo ng mga 4 hours time frame. Tingnan nyo. So 4 hours time frame na break yung ginawa nating support. Pero ito hindi ko pa ito ginawa no 4 hours. Sa 1 day ko ito ginawa. Pero sa 1 day kung titignan nyo, diba? Ito siya. Dito siya breakout ngayon. So ngayon, ito yung next candle natin. So for me, breakout siya sa 1 day time frame. Ayan. Tapos ito ngayon, tong candle na to, nandoon pa siya sa above ng mismong guhit natin. Kaya for me, nasa ano pa to, no? May iaangat pa to. Yun yung akin lang ha. Baka may iangat pa to. Dahil nga una, wala pa siya sa support. No? Hindi pa na-break yung pinaka-support natin. Okay? Saludo sa inyong lahat KGX. At sa mga wala pang BitGet, yun, pasok lang kayo sa link natin sa description. At sama-sama tayo mag-trade. And someday, no, pag gumawa tayo ng Telegram, kasi ang gusto ko, guide, maging guide doon sa mga mag-short. No, syempre ako papakita ko naman yan, pinapakita ko naman lahat ng ginagawa ko sa Facebook, tingnan nyo. Ito pang ang ito pang ang paglalakad ko kanina, tingnan nyo, ayan, Sabi ko, maganda pumasok kay People, di ba? So, syempre, Jor pa rin, di ba? Silipin natin si People. So, ako kasi hindi ko to nasilip din kanina, pero parang sa akin, is okay siyang pasukin. Para sa akin, Kaya nga sabi ko, do your own research. Check natin. Negative 2, kung titingnan naman natin siya sa 1 day time frame or sa weekly time frame. Sa weekly naman natin, wala kasi itong wala kasing history. Pero kung titingnan nyo naman, possible naman, no? Ang confirmation kasi, lagi nyo tatandaan, para sa akin, pag gumawa kayo ng triangle, kung gagawa kayo ng triangle, no? Kunyari, for example, gumawa kayo ng triangle. Kunyari lang, hanap kayo ng 3. Kunyari, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, yung 3 na yan, no? Ibig sabihin, para sa akin, confirm yung mismong support, yung resistance natin na, okay. So, ibig sabihin, yung 3 yan is hindi umangat yung market, laging rejected. So, possible, ito nga resistance. Ganon din sa ilalim. Kung titingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng ganon. Pwede kayong humanap or pwede nyo ring ibaba. Diba? Tingnan nyo lang din kung saan kayo papalo or tingnan nyo baka nasa 1 day time frame siya. Sige, diba? Pwede. Pag sa 1 day time frame pala, pwede pala yan. Pwede pala dito sa area na to. So, 1, 2, 3, pasok pa rin pala siya sa 1 day time frame. So, may mga ganon. Kumbaga, kapag kayo kumuha kayo ng support and resistance. Kasi lagi akong tumitingin sa support and resistance. So, possible, ito siya, breakout siya, and then umangat siya, tapos biglang bumagsak. And then nag-call tayo ng, ano yung call natin sa FB kanina? Tingnan natin. Ano yung call natin? 0.7654. 0.7654. 54. So, ayan, positive ka na yan. Ayan, positive ka na dyan kasi 0.7682 na. So, yun lang yan. Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat.